Sa mundo, maraming bagay ang walang kasiguruhan. Pero dito, isang sigurado ako. Sa buhay, dadaan tayo sa mapapait na karanasan. May konting fear dahil nga hindi kami naka-own sa isang kurbada. Yun talagang buhay. Minsan may bumibigay. Kaya dapat, lagi kang handa. Pero aminin, kung walang kalungkutan, hindi rin naman natin mananamnam ang tunay na kasiyahan. I guess that's the beauty of life, Vijeros. Emotions shouldn't be planned. It should be just accepted and felt. Let's go to Ilocos Sur. Kamusta na? Kung saan, sure na sure tayong bubuhos ang iba't ibang emosyon. Pagdating dito, medyo joyous ang aking feeling. Nagutom din. Parang hindi ko alam kung anong emosyon yung ilalabas ko. Tara na, Vijeros. Na-fall na rin ba kayo sa falls na ito na pakalat-kalat online? Ah, look at that beauty. Yan ang Auasen Falls. Ang pinakamataas na talon sa buong Ilocos Region. Nandito yan sa bayan ng Sigay, Ilocos Sur. Milyong-milyong netizens na ang nabighani sa ganda nito. At marami silang katanungan. Mahirap po ba papunta sa falls? Pwede po bang lumangoy dyan? Sasagutin natin ni Beros. Tayo ngayon sa, well, sinasabi nilang viral na Auasen Falls. So, malalaman natin kung may hit yung expectation natin versus dun sa na-experience natin. Mula sa jump-off point, nasa 2 kilometrong lakaran bago marating sa mismong Auasen Falls. After a good 30 to 45 minutes, everything sasalubong sa'yo, di ba? It's beautiful. Pwede itong liguan kung hindi sobrang lakas ang pressure ng tubig sa falls. Medyo malakas ang tubig sa pagbisita natin, kaya tingin-tingin muna tayo. I'm sure there are safety concerns dahil nga medyo malakas ang agos ng tubig ngayon. Tinawag ko kung full year round ba ganito? Partly hindi. Dahil nga tag-ulan ngayon, malakas yung pressure, malakas yung waterfalls. Pag hindi tag-ulan, hindi rin naman waterfalls, walang yung intensity, iba yung pressure. Hindi man ako nakalangoy, parang nakaligo pa rin ako rito. Yung mist kasi, I guess it's part of the charm. Pagdating mo kasi dito wala pang mist. Pero pagdating doon, kala mo umuulan constantly. It's such a nice feeling. Yung mismong terrain ay, alam mong diniligan. I mean, constantly, kaya ang ganda ng bunga ng grass. So, I think ito yung nakita ko sa social media. Probably, in-adjust na nila yung color, yung ganda na ng filter. But still, kahit na walang filter yung mata, naturally, ang ganda ng ganda visually. May konting paakyat, pero ito paano, a few minutes of elevation drop. Nakita mo, sinimento na, may riles, so ito paano, wala kayong kailangan katakutan. Pagdating dito, medyo joyous ang aking feeling. Pagkatapos mapa-aw sa trek, na lang kayo sa ganda ng Auasen. Marami mong videos ang makikita online. Iba pa rin talaga kapag tayo na mismo ang nandito. Paniguradong iba't ibang emosyon ang mararamdaman. Tama pa ba itong decision ko? Kasi medyo takot po ako sa heights eh. Okay. Pagdating dito, look at that! Bago kasi makarating sa jump-off point ng trekking, may konting biyahe pa ng sasakyan. Kaso, super paahon. Di pa yan natapos sa paahon ha. Abay, inulan din kami.
Sisig! Gutom ko na. Pinag-trick nyo pa. Pinakaban nyo. Pinag-trick nyo pa. Ito lang. Kakapalitan na po tayo ng gulong dito. Oh, asin. Asin. And it's many emotions. Ito na yun. Shoutout sa mga palaban naming drivers. Halo-halong emosyon, tatawanan lang natin para ang ending. Masaya pa rin. Kapag pupunta sa Awasen Falls, dapat makipag-ugnayan sa mga lokal biyahero. Itong Awasen, matagal na to na nandito. Pero nag-viral lang siya last year. Dahil sa may mga bisita na nagpunta tapos nag-post sa social media, pwede silang mag-hire ng sasakyan pupunta dito. O yung iba naman, nag-ano sila sa mga tour organizers, nakiki-join sa mga joiners. Dahil sa pag-viral ng falls, lumakas ang hanap buhay ng mga lokal. Siyempre, dumami yung mga nakinabang sa turismo, katulad ng mga maliliit na negosyo, mga nagtitinda ng pagkain. Yung mga tour guide, nagkaroon ng hanap buhay. Unang destination pa lang natin dito sa Ilocos Sur, may roller coaster of emotions na ano. Kaya ang susunod nating susubukan, itong literal na roller coaster zipline. Nabitin ba sa zipline? Kung gusto ng mas mahabang kaba, pwedeng subukan ng rope course challenge. I'm visiting from Florida and I came with my uncle. I had adrenaline. Mula 150 pesos hanggang 250 pesos ang rates ng activities dito. Sigurado po kayo na safe po kayo dito po sa atin. Complete gear po naman po kami dito sa Ilocos Adventure. Tsaka before po siya mag-rides po, may waiver po naman po kami. Ang adventure park na yan, nasa tabi lang ng Banawang River. Dito rin sa ilog, may isang klase raw na isda na kapag nahuli nila, feeling lucky na sila. Ito ang bunog, isang rare na isda o mailap ng mahuli. Kaya ang 1 kilo nito na ibibenta nila mula 300 pesos hanggang 600 pesos. Pinoli, paano kayo nanguhuli ng bunog? Kung kanyang namin, yung barikbek namin. Yung Barikbek? Oo. Okay, yun yung Yun ang manguhuli ng hipon at saka bunog. gano'ng kadami pong mga barakbak na iniiwan nyo? Mga 200, sir. 200? Oo, sir. Tapos ilan ho kayo nag-harvest? Ako na lang, sir. Ako na lang yung isa yung 200. Nakakalat po yan lahat dyan. Oo, sir. Bawat harvest nyo po, nakakailan kilo ho kayo? 200 ng 2 kilo lang makuha na lahat. 200, tas 2 kilo lang po yon. Oo, sir. Alas 4 ng umaga raw sila nagiiwan ng trap dito sa ilog. Ngayong araw, sasamahan ko si Kuya Noli sa pag-check sa mga ito. Nagugod dito! Yung crew ayaw mabasa! Siguro pa lang ng tubigay. Kumaan ng ilan. So, yung ginagamit nila, yung barikbek. Tama po, no? Itong bote na plastic, tapos nilalagyan nila ng butas. Ito, nakasilyado yan talaga. Pero, ito yung, dito sila pumapasok sa loob. Kung ano man yun, isda, hipon. Ito yung mga nahuli natin so far. Shells, aso. Sa kasamaang palad, wala tayong natsyempohang bunog. Pero huwag malungkot dahil ang good news, may malapit na kainan dito sa may ilog. Kung saan, sure ball kung matitikman ang isdang yan. Ang kanilang specialty, itong paksiw na bunog at fried bunog na made with love ng magkakapatid na Pretty Lolas. Mga la! Andan ako! Mga la! Kamusta na? Ala! Ay! Hello! Ay! Kamusta mo mga la? Ay! Sus! Ay! Kamusta mo? Ay! Kamusta na po? Ganyan po ako kalit ba? Dati malaman na! Ngayon! Tangkap-tangkap ka na mo! Di ba? Pandak-pandak na! Oh! Di ba? La! Pasok tayo la! Ay, naku, ang dami ko pasalubong galing Manila. Grabe, 40 years na ako hindi nakabalik dito, mga lola. Ay,
Oh, wow. Parang gutom na. Gutom na po talaga ako. Uy! Oh, ito, titikman natin. Wow, sausaw. Parang bagong huli lang last. Huli talaga. Napaka-fresh. Grabe. Parang hindi ko alam kung anong emosyon yung ilalabas ko. Sila ang Leones Sisters ng Bantay, Ilocos Sur. Sama-sama silang nagtutulungan sa kanilang karinderya. Para sa mga hindi nakakaalam, para sa mga biyerong nanonood, pwede niyo po bang ipakilala yung mga pangalan niyo? Ako si Yolanda Malana, tagaluto dito sa Lovinas Restaurant. Ako na nga, Perlita. Ang panga-nickname ko, Perling. Perling! Ang pugi-pugi yung apo namin. Ay, sus! Lola naman, ako po ba yung pinag-uusapan niyo? Marami na ho kayo, may 5 na ho kayong apo! I mean, apo! Ano ba apo sa tahod? Ayun! Ito ang pinakapugi na apo namin. Ay! Ano naman? Ako po si Nora, ang tagahiwa dito sa Lovinas Restaurant. Tagahiwa. Tagahiwa ng karne. Ako naman si Esther Ambida, tagahugas. Ako si Lovina, taga-grocery and taga-sundukan niya, the driver da. Wala pa ako masyadong nakikita ganyang kadami na magkasama kayo ngayon sa edad nyo na 40s and 50s, no? 77. 77! Osa! Apo! 72. 72! 69. 69! 71. 71, nanay. 65. Oh my God. Mahigit 2 dekada na mula nang buksan nila ang kainang ito. Usually kasi syempre kung minsan pag magkakapatid, minsan may nag-aaway, may conflict. May ganun po ba nangyayari din? Wala. Kung minsan may sagutan, pero maya-maya, mano na naman. 5 lang ho kami magkakapatid. Pero kahit na iba-iba yung mga personality namin, pag magsasama kami, at iba din yung mga edad, pag nagsasama kami, para kaming mga bata. Kumbaga, parang yung nagtatawanan lang kami. Ito na lang po, ano po yung, sa tingin niyo, ano po yung best part ng inyong, I guess, samahan na nag-ooperate kayo ng isang restaurant? Ano po yung best part? Nagtatawanan kami, naglulukuhan kami, nagmamarites kami. Yun! Marites. Nagmamarites kayo. Ikaw siguro ikaw gumawa ng term na yan, no, Marites? Ang sweet naman ng samahan ng magkakapatid na ito, no? Parang gusto ko tuloy ng dessert. Kailangan lang natin i-rate yung mga pagkain na babanggitin sa atin. Pero paano natin i-rate? I-rate natin gamit yung I think, nag-viral na post ni Alden. Yung parang ganyan. L. Tapos ng lawit dila. Yan. So kapag hindi nyo trip masyado, yung dila dapat sumisilip lang. Pero pag gustong-gusto nyo, Takip na ng mga mukha. Anong rating nyo sa halo-halo? Pastillas. Leche flan. Buko pandan. Polvoron. lahat naman masarap eh. Maruya. Kakanin. May espesyal na lugar na talaga sa puso nating mga Pinoy ang kakanin, no? Dito sa bayan ng Santo Domingo, niluto raw ng may pagmamahal ng mag-asawang nakilala namin ng sikat na tinubong. Isang uri ng kakanin na nasa loob ng kawayan. Special na handa ng mga Ilocano po, itong klaseng kakanin na tinubong. Napapansin namin na ito yung quite dying native delicacy ng buong Ilocos. Kaya napagtanto namin mag-asawa na ito ay ipakilala din namin yung mga kababayan natin. Nakapagbibigay daw ng kakaibang flavor sa kakanin ng lalagyan ng kawayan. Isasaling ito sa init ng kalahating oras hanggang 1 oras. Yung spirit po ng Pasko ay laging nasa amin po pag nagluluto kami.
Pero yung aroma niya, pag naamoy mo, alam mo na klaseng kakanin na tinubong na po. Nang dahil sa tinubong, napagtapos nila ng pag-aaral ang 4 na anak. Lumaki na rin ng lumaki ang kanilang negosyo. Patikim nga ng bestseller na tinubong na yan. Teka, isipin natin para natin itong buksan. Oh my goodness! Wow! Sa patis. Wow! Ano? Grabe! Para siyang tinupig. Ay, tinupig. Kung noon, tuwing magpapasko lang inihahanda ang tinubong. Ngayon, all year round na itong pwedeng bilhin. Kung usapang seasonal, may exotic flower dito sa Ilocos Sur na tuwing June hanggang November lang sagana. Itong sabidukong. Isa itong wild vine flower na tumutubo sa gubat tuwing tag-ulan. Dito sa Salcedo Public Market, nakilala namin si Nanay Elsa. Sa 2 dekada niyang pagtitinda rito, sabidukong daw ang isa sa pinakamabilis niyang maubos na tinda. Itong sabidukong once a year lang kasi namumulaklak kaya maraming bumibili po sa isang taon. Masarap daw itong gawing salad. Ilaga muna, lagyan ng kamatis at saka sibuyas bagoong. Kawasan ng talbos ng pitsay. Para sa akin, masarap yung adong sabidukong, maraming protina po yun. Appetizer, check. Aba, dapat may kasunod para mabusog. Ang restaurant na ito sa vegan, mga pagkain na may touch of Ilocos region ang feel na feel nilang ihanda. Siyempre, bago ako kumain, kailangan muna akong pahirapan ng aking team. Anyway, kasama sa guessing game natin ay ang magiting nating cameraman ni si Jeff. Siya yung magsasalita, pero ang catch niyan, naka-headphones ako or nakatakip yung tenga ko at hindi ko maririnig ko ano yung sasabihin niyang ingredient or type of dish na titikman ko. Okay tayo, sir? Hindi ako pinapasin. Makikita nyo na sa inyong screens ang aking huhulaan. Bagnet, mac and cheese. Bagnet. Pangit. Panis. Malapit na, sir. Malapit na. Malapit. Bagnet, mac and cheese. Bagnet. Mac and cheese. Mais. Mac and cheese! Carrot. Karimbuaya. Kanin buhaya. Hindi. Karimbuaya. Kahimbi. Hindi. Hindi. Kim. Kuya Kim. Ibang show yun. Ay, sorry. Karimbuaya. Chicken curry. Karimbuaya. Ang karimbuaya ay isang herb na sikat dito sa Ilocos region. Teka nga, patikim muna nga ng mga yan. Ay, oo. Panalo to. Ay, yung bagnet kasi syempre nasa Ilocos tayo, kailangan lagyan natin ng twist or version. Ito namang lechong manok Iloco ang ginamitan ng karimbuaya. Normally kapag may roast ng meat, kapag sa chicken or beef or pork, nakasanayan natin na may sinastuff sila sa loob, you know, herbs and spices, kuminsan tanglad, and whatever man, kung anong papasukin yun. Ito, ang ginamit nila ay, it's a type of succulent, family of cactus. Ito yung tinatawag nilang, dali lang. Karimbuaya. Hindi naman pungent, pero sobrang malasa tong kung ano mang hinalo nila. Hindi siya mapait, maalat. Siyempre, nilagyan na to ng pampalasa, pero eto kasi, what's up, Doc? wala naman siyang lasa. Sa dami ng naramdaman natin sa paglibot sa Ilocos Sur,
Hindi pa todo yan, ha? Dahil dito sa bayan ng Sabang, na surfing capital ng Ilocos Sur, mamamangha at lalamigin daw tayo. How true? Ang sinadya kasi natin dito, itong bagong klase ng diving. Ang Sasuba, o Surface Air Supply Underwater Breathing Apparatus. Ano raw? Ang kinagandahan po ng Sasuba, lalo na pag mahilig po sila sa snorkeling, ito po yung mas enjoyable po, mas maganda kasi sa snorkeling po, nasa surface lang po. Tapos itong Sasuba naman, pwede kang makasisid ng 5 meters. Perfect ang Sasuba para sa mga hindi pa komportabling mag-freedive at mag-scuba dive. Hindi tulad ng snorkeling, mas may chance ang makita ng mas malapit ang coral speros. Nakilala namin ang old school diver na si Kuya Kido, na legend ng may tuturing dito. Halos karamihan po ng surfer kilala po siya. So, all over the Philippines po. Siya po yung pioneer dito sa amin na surfer po, na local surfer. Dahil sa magiging iconic ni Kuya Kido, pinangalan sa kanya ang surf spot dito, ang Kido's Point. Sobrang happy po kasi buhay pa ako. Meron na akong pangalan na spot. Pero bukod sa pagiging old school surfer, dive master din itong si Kuya Kido. Kaya kung maisipan yung subukan ng Sasuba, kilala niyo na kung sino ang lalapitan, ha? Para sa mga magsasaka rito sa Barangay Malingeb, nasusubok daw ng mga pesteng ito, lalo na kapag tagulan. Ito ang ararawan o mole crickets. Pero ang ibang lokal, minumukbang ito. Uy, sali ako dyan. Ito ay deep fried with garlic. Ito ay inadobo. O ba parang mani lang, no? Eh di papakinan natin parang mani. Pero, iba yung execution. Kailangan with feelings. Kulo yan eh. Tago na, gusto mo to? Ang sarap ng suka pati adobo. Soy sauce, pati suka. Ang galing nakaisip. Para sa mga magsasaka rito sa Barangay Malingeb, hindi na nila kailangan malungkot. Dahil ang Ararawan King na si Jong nandito na to save the day. Ang kanyang special skill, manghuli ng mga ararawan. Kilala sina Jong dito at ang kanyang pamilya, isa sila sa pinakasikat at pinakamaraming nakukuhang ararawan na binebenta. Maraming ang kumakain dito ng ararawan kasi masarap daw. Kahit mahal, maraming bumibili. Pag dito sa amin, kahit ararawan lang yung handa mo dito, kahit maraming karne, yun yung mas pinipili nila yung ararawan. Laking bukid ito si Jong. Bata pa lang po kami na nangunguha na po yung tatay namin ng ararawan. Iluluto po niya, tapos pinapatikim niya po sa amin. Nagulat daw sila ng malamang mahal pala ito. Sa amin po kasi ginto eh. Sa isang kuhanan lang po, pag nag-harvest po kami, nakaka3 kilo kami, minsan 6, mga ganun po. Mas madali raw huliin ng mga ararawan kapag sasabay sa mga nag-aararo. Kusa na kasing lilitaw ang mga ito kaya pwede nang dambutin. Inuulam po namin, tapos pangpulutan masarap rin po. Sa aming mga Ilocano po. Yung ararawan po kasi parang napaka-special po. Anong mararamdaman nyo kung ganito kagandang lugar ang tutuluyan nyo? Sa aesthetic pa lang ng lugar na mala Santorini Greece ang vibes.
Panalo-panalo na, Beros. If you want to come here just to have a day tour, to come to have lunch or dinner, you can enjoy the facilities. Meron din silang zoo animals dito. At iba't ibang water activities. Swak para sa lahat ng feels ng kada biyahero. Mapabiyahe man o sa buhay, may mga detalye tayong hindi na matatandaan. Wow! Pero sa biyahe natin dito sa Ilocos Sur, ang mananaig at tiyak na laging maalala ay kung ano ang ating naramdaman sa bawat karanasan.